Ito yung matagal nang iginigiit mga tol ni Senator Marcoleta, yung mag-submit daw ang Pilipinas ng nautical chart. O yung mapa natin mga tol, di ba? Maraming nagsasabing di na kailangan kasi nga 200 nautical miles. Di ba? Which is totoo naman mga tol, meron talaga tayong 200 nautical miles. Pero maraming bumabatikos dito kay Senator Marcoleta na pagulo lang daw at pro-China, di ba? Maraming nagsasabing ganun. Pero nitong nakaraan lamang mga kapatid ay nag-submit ang Pilipinas sa United Nations ng opisyal na nautical chart o mapa na nagpapakita ng mga baselines, no, mga coordinates, maritime zones dito sa Bajo de Masinloc. Sa Bajo de Masinloc pa lang, hindi pa sa buong West Philippine Sea. Pero ito mga tol, alamin natin yung buong detalye rito, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reactions, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan at pag-usapan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So tulad nga nung sinabi natin kanina mga tol, dito nabatikos ng husto si Senator Marcoleta sa pagsasabi niyang kailangan natin mag-submit ng mapa kung hanggang saan ba talaga yung hangganan natin. Diba? Marami nagsasabing di na kailangan yan. Nag-submit na tayo noon pa. Diba? Pero ngayon mga tol, is nag-submit ang Pilipinas ng opisyal na nautical chart o mapa na nagpapakita ng mga baselines at maritime zones natin dito sa may Bajo de Masinloc. Sa may Bajo de Masinloc, dito sa Scarborough Shoal, which dito madalas nagkakaroon ng mga engkwentro, dito nagkakaroon madalas ng mga pangwa-water cannon ng China. So ngayon, nasa kamay na ng United Nations mga tol ang nautical chart o mapa ng Pilipinas. Ito panoorin natin mula rito sa Net25. Isinumite na po ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na nautical chart o mapa na nagpapakita ng mga baselines and maritime zones ng Bajo de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naman ang isinumiteng chart ang mga normal na baselines ng Bajo de Masinloc, ang 12 nautical mile territorial sea at ang contiguous zone na umaabot hanggang 24 nautical miles. Nakabatay nila ang mapang ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, sa Batas ng Pilipinas at maging sa 2016 Arbitral Award. Sa madaling salita, tama no si Senator Marcoleta na kailangan talagang gawin to ng Pilipinas para i-recognize talaga tayo ng buong mundo. Kasi kung hindi, at binabati ko siya dati na hindi kailangan, bakit pa to ginawa ng Pilipinas? Diba? So dapat mabigyan ng credit dito si Senator Marcoleta kasi siya yung nangulit dyan eh. Diba? Siya yung nag-push niyan mga tol at siya yung talagang tumanggap ng maraming pambabatikos para gawin to ng Pilipinas mga tol. No? Layunin ng nasabing Well, yun ay ayon mismo sa aking pananaw. Kung hindi ganyan ang pananaw ninyo, di bahala kayo dyan. Ako lang naman ang nagre-reaction dito eh. sa Batas ng Pilipinas at maging sa 2016 Arbitral Award. Layunin ng nasabing hakbang na mailagay sa opisyal na international record ng United Nations ang mga detalye ukol sa maritime entitlements ng Pilipinas sa nasabing shoal. Samantala, mariing tinutunan ng China ang hakbang ng Pilipinas at sinabing illegal at walang visa umano ang pagdeklara ng mga baseline sa Bajo de Masinloc. Di na bago yan. No, alam na natin yan mga tol, tatanggihan talaga ng China yan dahil nga halos buong South China siyang inaangkin nila eh. Diba yung Bajo de Masinloc, ang pangalan nila dyan, Huangyandaw mga tol. Huangyandaw. Daw. Diba? Illegal. Bakit? Sila yung nagpapatakbo ng Earth. Sila yung nagpapatakbo ng buong mundo at kung ano yung gagawin nila, yun lang yung legal. Kung ano yung gagawin ng ibang bansa, illegal. Diba? Na nga, sinubmit na nga sa United Nations eh. O sabihin nila yung United Nations illegal. Sa isang post ng Chinese embassies in Manila, iginiit ng Beijing na bahagi ng teritoryo ng China ang Huangyandaw o Bajo de Masinloc at nanindigang hindi nito kinikilala ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Anila is a grave infringement upon China's territorial sovereignty at isang serious violation sa international law ang pagtatakda ng border ng Pilipinas sa Anong serious violation na hindi naman kinikilala ng international law yung 9-dash line o 10-dash line nila? Diba?
Sige nga, magbigay nga sila ng international law body o international community na kinikilala yung kanilang 10-dash line. Guhit-guhit lang nila, pansariling kalooban lang nila yun. Kumbaga, nagsarili lang sila dun guhitan natin. Kailangan kilala. Kumbaga pinipuwersa nila buong mundo, international law, nakilalanin yung kanilang guhit. Na which is 1947 lang naman nila sinimulang iguhit yun. Tapos gusto nila yun yung legal. Kailan lang nitong nakaraang ilang taon lang nakakaraan mula nung ginawa nilang 10-dash line yan dati. Sa mahabang panahon, 9-dash line lang yan. Nitong nakaraang mga ilang taon lang ang nakalipas, 4 o 5 taon lang. Wala pa nga 5 taon ginawa nilang 10-dash line yan. Biruin mo, gumagawa sila ng sarili nilang pagpapasya nang wala man lang sinasangguning kahit na anong batas. Tapos ngayon sasabihin nila illegal. Ano yun, sila lang ang legal? Huang Yandao. Muli ring nagbabala ang Beijing sa anumang hakbang ng Pilipinas ay ituturing nitong paglabag sa soberanya ng China. Naglabas naman ngayong araw ang China ng isang 4-episode micro-documentary na may pamagat na Surging Tides over the South China Sea, A Voyage to the Future. Ito yung mga documentary nila. Okay. Minsan mahilig talaga sila. Hindi pala minsan, madalas mahilig sila gumawa ng mga kwento. Naglabas naman ngayong araw ang China ng isang 4-episode micro-documentary na may pamagat na Surging Tides over the South China Sea, A Voyage to the Future. Sa unang episode ito, muling iginiit ng Beijing ang paninindigan nito na may historical rights ito sa South China Sea at isinilarawan ang rehiyon bilang bahagi ng Anilay Ancestral Seas. Kwento nila yun Kwento nila yan Wala pa ilalabas sa komento ang Pilipinas ukol sa bagong pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila. Diba? Kwento nila yan Sila bida doon, no? Pag-aari nila yun. Sarili nilang kwento yun Dali-dali lang umimbento ng kwento Ang dali-dali lang mag-imbento ng mga ganyan mga bagay. Pero yun mo, naglayag lang sila dyan sa karagatan na yan, which is napakarami namang lahi ang naglayag dyan. Yung mga sinaunang mga manlalakbay, naglayag din dyan. Diba? Sila lang naman yung bukod tanging umangkin dyan dahil naglayag daw sila dyan mula pa nung sinaunang panahon. Bakit? Ano ba yan? China-made ba tong dagat na to? At inaangkin nila. Kasi imagine mo mga tol Saka nakakita, pinamana daw sa kanila, ancestral, inheritance daw nila yan sa mga sinaunang Chinese dyan sa mundo nga dito sa South China Sea. Biruin mo, inangkin nila yung kabuang karagatan dahil mula pa daw nung unang panahon mga tolis, naglalayag na sila dyan at talagang andyan na daw sila. My goodness, wow, ang lupit! Ang lupit! Ano ang inyong masasabi tungkol dyan mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling commentary. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling reaksyon o komento dito sa bagay na ganyan. Pero ulitin ko mga tol dito natin napagtanto na tama itong ipinupush ni Senator Marcoleta dati na mag-submit tayo ng mga ganitong uri ng nautical chart o mapa na nagpapakita ng baselines natin. Sa ngayon, dito pa lang to sa may Bajo de Masinloc. Pero sana pagdating ng panahon is makapag-submit na rin tayo ng nautical chart o mapa ng mga baselines natin, mga coordinates na para naman sa buong West Philippine Sea. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komento at opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.